Hello guys, welcome to my YouTube channel and you are watching GDC Extreme. Yan, so hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, visit po kayo, click notification bell para po kayo man-notify for my upcoming videos. Ayan guys, for this content, ilalakbay ko kayo sa rabbit farm. Ayan, at kasama ko yung nipyo ko, ayan, na makulit. Ayan, at saka si Sismi. Ayan, si Sismi. Makulit masyado. Ayan guys, subaybayan nyo ako sa aking paglalakbay doon sa rabbitry farm. Guys, malapit na tayo dito sa rabbitry farm. Yan, dito. Hello. Hello.
iba't ibang color. Yan, may white, may gray. Yan, gray. Yan. May dotted na black and white. May brown. Yan, libo-libong rabbit, guys. Maitanong natin ito kung ano itong mga indicator dito. Yan. May indicator dito nga A-108. Ito ang rabbitry farm dito, guys. Managed by Father Abraham. So, imit na ko ang isa sa owner ng rabbitry farm. Kayo po ba, sir, si Father Abraham? No, Father Abraham is yung parang nickname lang ng father ko. Okay. Ang nitong farm na to is si Consuelo Dante. So, Ito. anak niya ako and I am the one who's managing the farm. Thank you, sir, for letting us to coverage this farm. So, kailangan namin yung mga paraan o yung paano mag-alaga o mag-raise ng mga rabbit. So, as we all know, rabbit is the alternative meat. Tama po ba? So, itong mga rabbit, sir, saan po ba ito ina-export? Sa ngayon, locally, ang main market natin is meat. So, we're producing more breeders para ma-cop up natin yung meat market. Sa ngayon, di pa natin ako-cop up dahil kukunti pa lang ang breeders natin. We still have around 234 breeder doe. We're targeting before the end of this year around 600 to 800 breeders. So, sa mga gustong pumasok sa business na to, actually this business is very good. And the rabbit industry sa ngayon, dahil health food to, mangyari na ginagawang alternative, especially sa pork, dahil ngayon limited yung stock natin sa pork. So ito yung parang pinupush namin. So kung i-compara natin, sir, kung magawa tayo ng piggery at saka yung i-compara natin, ito bang yung rabbit farm is lowest cost of yung mga pagkain nila? Yeah, kasi yung rabbit natin pwede lang siya puro damo, pero since we are into breeding talaga, nagso-supplement kami ng feeds, okay, pellets. So morning and afternoon lang ang feeding. Morning pellets, then afternoon sagbot o damo. So ito yung mga yung meat ng rabbit, sir, is talagang special kasi walang very organic. Yeah, yung very organic. Meat. Kasi yung kinain nila is yung damo. Mostly damo lang. Damo. Tapos yung pellet naman natin is organic din dahil lahat ng ingredients niya is galing din sa organic. Okay. So wala tayong, we are not into yung injectable, mga vitamins frequent lang, yung mga medisina hindi tayo gumagamit as long as na gagawa mo yung tamang pag-alaga, yung dapat malinis yung mo, malinis yung kulungan, pinaka-importante sa lahat. At ito yung poultry, sir, kailangan pa bang mga veterinary para mag-check up ng mga rabbits? Through experience, based on experience, kasi we started rabbitry way back early 90s. So matagal-tagal na pala itong rabbitry. Kaya lang, hindi lang masyado nagpurso dahil medyo nagkakaproblema tayo sa meat market. Since sa mga Pilipino, usually ang mga customer namin before is European, American, and Chinese.
mostly foreigner. So sa Filipino that time, early 90s to 20s, medyo mahirap pa para sa kanila na i-adapt yung pagkakaalam na rabbit is just for pet. So hindi namin pinus. Ngayon na yung DA na mismo ang nakiusap sa amin kung tumawag sa amin kung we are still into rabbitry dahil nga sa problema natin sa baboy, yung African swine fever, tsaka yung sa manok naman yung bird flu. So naisipan namin na balikan since may idea naman kami kasi yung ginagamit naming technology is from ARBA, American Rabbit Breeders Association. Medyo may sa knowledge lang, pero pag mayabang medyo may alam kami. I think yung rabbitry is kayo lang po ang mayroon dito? Merong mga backyard, pero yung nagpursu talaga ng ganito sa Luzon marami. May mga technology naman silang ginagamit. Nag-prosper naman kasi yung iba malalaki na rin. So yung mga backyard, we're inviting them. Pag siguro matapos na itong pandemic natin, we will be having a seminar regarding rabbitry. So para maturo namin yung mag-conduct kayo ng seminar. So kung gusto yung mga growership ng mga taong gumawa nito, gaya nito, yung rabbit farm. Kasi once na pumasok ka sa ganitong business, kung wala ka talagang background, you're just wasting money. Dapat ito meron kang background, or kung kinukuha mo lang through YouTube or sa ibang mga growers din na hindi talaga totally na alam yung rabbitry, masasayang lang yung investment mo. Okay. So ito sir, yung ano bang proseso sa pag-export? Meat na talaga o ganito pa rin live? Exporting, hindi tayo pumapasok na sa exporting. Locally pa lang, locally lang. So, mag-supply tayo dito local sa anong lugar po? Sa ngayon, dito pa lang tayo. Nauubusan tayo ng meat dahil hindi pa ako nagpapasok sa mga supermarket. Dahil yung regular na katay namin dito every 2 weeks. Tapos may mga walk-in customers. Hindi ko na nga pinopost dahil baka hindi ko ma-meet yung target. So ang akin lang, walk-in customer. Kung may mag-order. May mag-order. Support, mga supply lang. Sa ngayon, masasabi ko na medyo hindi ko pa kaya i-support yung meat market dahil sa kukunti pa lang yung breeder natin. Okay. So pag nakuha na natin yung target na 600 to 800 breeders, by that time kasi before yung sa Davao namin is 600 breeders, nakaka-produce kami ng per meat 200 heads per month. Yeah. So malaki-laki din. So itong rabbitry sir, farm, mga ilan-ilan ito sir? But what do you mean? Anong ibig sabihin nito? Yan, may mga card tayo. Ipatingin natin guys, ito. Yung card. We're very specific in recording. Itanong natin kung anong purpose nito. That is the HATS card. So, every breed, pag bibreed natin, nire-record natin kasi yung rabbit natin is, ang gestation period niya is 25 days to 33 days. Yung regular na kan talaga, anakan is just 31 days o 1 month lang yung pregnancy niya. So, we are so careful sa recording dahil pag hindi mo na-record, hindi mo mapiprepare yung tinatawag natin nest box. This one. Ito yung nest box. Dito manganganak yung rabbit natin. So, ito is just made of, actually, pinakamura to kasi panto yung galing sa bulad. Box ng bulad. Nilinisan, tapos inayos lang. So, ganito ang tamang nest box na ginagamit. May iba kasi na gumagamit ng plastic which is dinidiscourage ko. Kaya lang yung iba medyo alam na daw nila. I think po, itong box na ito mas suitable sa kanila kasi parang hindi mainit masyado. Actually, ito talaga yung tama na box, na nest box. Kasi ito protection din
Kasi yung rabbit natin is ganito kaliliit pala pagpanganak. So, walang balhibo. So, prone siya sa kagat ng lamok, kagat ng langgam. So, yung rabbit na yung nanay, a day before siya manganganak, magbubunot siya ng balhibo sa teeth type niya dito sa dibdib. So yun ang mga indicator na malapit na siyang mga anak. Okay. So, gagawin niyang nest with the papers na ilalagay natin. Instant papers, so magbubunot siya ng para ilagay para sa kanyang baby. Para sa baby niya. So, protection niyan para sa kagat ng lamok, so, mga langgam. So, natural ano yan, yung pagbubunot. Tapos yung iba na may gumagamit ng plastic, and sorry sa mga gumagamit ng plastic, hindi talaga namin allowed kasi pag naghangin, yung balhibo ng nanay lilipad. So, wala nang protection yung baby. So, yung iba, nagtatanong dito sa akin, bakit daw hindi nabubuhay yung kids nila. Ayan sir, yun ang next na tanong ko. Itong rabbit ba is very sensitive. Yeah. Yun, in terms of yung paano natin maagapan o to prevent para magkarami sila. The best way is you have to attend seminar and to know how to raise rabbit. Kasi yung sa iba, nakukuha lang. Partially sir, partially. So, importante yung record, yung hatch card natin. So, pag-breed natin, i-record natin kung anong date siya nag-breed. So, ini-expect yan between 28 to 33 days. Or yung natural talaga is 31 days, 1 month. So, 3 days prior sa schedule niya mga anak, nilalagay na natin ang box. Siya na mag-prepare lahat. Tapos, wag na wag niyong disturbohin. Kasi territorial yung rabbit. Once na disturbohin sila, sir, ano pala yung mangyari sa rabbit? 2 things will happen. It's either they will eat their kids or ibang amoy. Ayun ang mangyayari. It's either papatay nila or iiwanan nila. Hindi na pa sususuin. So ano lang sir, kung sa Bisaya, pasagdan lang siya. Pasagdan lang siya. Para kami sila lang game. Ang practice na, pag nanganak ngayon, ang practice ko, especially ako, kasi ako mismo yung aside sa mga tao ko, ako mismo parang yung animal. Ilan ba yung caretaker mo dito sir? Dito, 2 lang. Ako, tapos yung son ko na animal science graduate. So, yun lang. Pag nagpapakain, ito kasing rabbit, pag may pumasok dito na hindi nakakilala tapos wala yung caretaker, di-disturb sila, mag-i-stamp sila. So, kaya pala, kayo ang naguna dito. Para alam lang na nandito lang ako. Kasi kung pumasok ka bigla, pag once na nag-stamp yung isa dito, may ibang amoy silang naamoy, lahat yan magugulo. Ganun. Malaking rabbit. Hi, rabbit. Hi, rabbit. Ayan sir, paraan sa pagkatay ng rabbit. May 3 ways sa pagkatay ng rabbit. So, ang ginagamit natin is yung ARBA pa rin. Pagyayabang ko talaga yung ARBA kasi we are member of ARBA, American Rabbit Breeders Association. Lahat ng knowledge namin sa pagra-rabbitry is from ARBA. Kaya lang, medyo may nabago lang dito dahil sa climate. Hindi tayo pareho ng tema sa US at Europe. So, may binago lang tayo konti. So sa pagkatay naman, ang ginagamit namin dito is yung pagpaparalyze. Paparalyze mo yung spinal. So, i-demonstrate ko na lang, kaya lang hindi natin itutuloy. Ayun lang. Demonstrate lang. Sayang nga sayang kasi kung taon pa na schedule ng katay,
makikita may nyo sana schedule may para. live. Yeah. Okay, sir. Ang tamang paghawak sa rabbit, hindi sa tenga. Dito sa bato. Balat sa bato. So, para hindi gumalaw, isusupport mo. Tapos mag-ingat kayo sa kuko dahil ang kuko nito matutulis masyado para sa pusa. So ang right way sa wala bang rabies, sir? Walang rabies. Okay. Ang right way sa pag-paralyze ng rabbit is hawakan mo yung leeg dito, tapos yung hind legs, tapos ipaparalyze. Ganun lang. Pag na-paralyze na siya, yung spinal niya, ibibitin natin pati warik, tapos puputulan ng leeg, yung dugo niya dadaloy na pababa. So yung karne niya malinis, walang dugo. May iba stunning o yung kuryente, hindi ko masyado ina-advise kasi pag kinuryente mo, ang tendency yung muscle niya mag-stack, yung dugo niya mag-stack. So yung karne na may dugo, in less than 2-3 hours mangangamoy na. So, sige lang, sa susunod na pagkikita namin ni Sir, may actual na tayong demonstration sa pagkatay. Hopefully. Yes. Tsaka, pati siguro sa Lipson. Okay, sir. Then, mag-video naman siguro ako sa doon. I will send it to you. Okay, sir. Sige, sir. Sige. Ayan, may mga card tayo. Yung card. So, actually, believe that any color siya nga magbakos og white ug ang sanaong yan ay white markings. So, mo ni ang that's gray. That's gray. Ang kanipot, English pot. Okay, sir. Okay. Mommy, this, Daddy, me, Daddy, Daddy, me, Daddy. Sige, Daddy. Baba Rabbit. French Angora. French Angora. White French Angora. White French Angora. Kani, American Chinchilla. Ito, sir? American Chinchilla. American Chinchilla. New Zealand White. And guys, New Zealand White. Ano natin alagaan yung rabbit? Okay. So, kung gusto mong pumasok sa pagra-rabbit tree, o rabbit tree ang tawag namin, hindi yung poultry ng rabbit. Rabbit tree. Yung iba, tawag na is poultry ng rabbit. Yung terms ng poultry is para sa chicken lang yun. Pero Rabbit yung rabbit tree. is rabbit tree Rabbit talaga. tree. Okay. Yes. So, ang una, kagayang sinabi ko, dapat may background ka talaga. So, may mga walk-in tayo dito, customer, gusto mo pumasok sa rabbit tree. So, free ba yung sir? Sa seminar? Free? Meron in case? package ang ginagawa natin. Package. So, seminar ka with free yung meals. Ayan guys, sa ngayon, kung sino pong nakapagtingin ng aking video, kung sino mang gustong pumasok sa rabbit, ayan, dito po si Sir willing po mag-seminar para sa inyo. Ayan,
Tulungan kayo kung paano mag-build ng isang rabbit tree. Yan sir, go ahead. Okay. So, gano'n lang. May mga pupunta dito, gusto. Kaya lang kami dito, hindi kami basta-basta nagbebenta. Lalo na pag maramihan. Tapos yung background lang is through, yung hindi solid dito. Yung sinasabi natin, I'm sorry Okay. sa lahat ng YouTuber. Kasi may mga ibang YouTuber na hindi tama. I'm sorry. Okay. Siguro, right term is, hindi kumpleto yung binibigay nila. Nga information. Mga information. Okay. So dito guys, kaya nga nagtanong ako para alamin natin kung paano natin alagaan yung rabbit tree. So dito guys, si Sir Asnar nagbigay po ng mga kaalaman kung paano natin alagaan yung mga rabbit. Tips lang, Yan. kung gusto nyo pumasok, pumunta kayo dito, visit the farm, anytime. Tapos, we could sit in, magbibigay ako ng pointers, then, hihingin namin ang number nyo. Pag once may schedule na tayo ng seminar, so, we will contact you. Pero kung talagang gusto nyo nang mag-umpisa talaga agad, yun na, visit the farm. Kasi yung kulungan natin mismo may specific size. Okay. Big size pala ito? So, ang size nito, ituturo ko na lang. Oo. So, ang weight niya is 2 feet. Tapos, ang length niya, Standard talaga yan? standard. Okay. Sa ARBA talaga to, sa American Rabbit Breeders Association. Kasi may iba, na basta gumawa lang ng kulungan, Basta yun na yun. kulungan. Oo. Okay. So, hindi pwede. Dapat sa standard size, 2 feet by 3 feet at taas, tapos 1 1/2 ang height. Okay. Anong dahilan? Ang dahilan nito, dahil pag naglagay tayo ng box, this is the nest box, meron pa siyang space dito tayo. Okay. Meron pang space ang nanay niya para Maganda makarelax. nito guys. Tingnan nyo guys. Nasa loob. Tingnan nyo. Focus ko ha. Ayan. 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 Yan yung nest box. Nandun ang mga anak sa loob. Ito yung nanay niya. Hindi naman all the time nasa loob siya ng nest box. Papasok lang siya ng nest box tuwing nagpapasuso siya sa anak. So after magpasuso, kailangan niya mag-relax. So he have to stay outside or go on the top of the nest box. Kaya may cover yung top ng nest box natin. Okay. Tapos, may gumagamit ng waterer. Actually, ang ginagamit namin dito yung old school, tawag na sa amin old school, ito crackpot. Ang purpose namin ito is para makita natin kung malinis o madumi yung tubig. So every morning and afternoon, pinapalitan siya ng bagong tubig. Kasi ang buhay ng rabbit, hindi depend, 70% ng buhay ng rabbit is tubig. So bawal siya maubusan ng tubig kasi prone siya sa dehydration. Tapos yung ano pa ba? Yun. Yung ibang gumagamit ng water. Yung rabbit, yung anak niya is malaki na. Pwede na ba mahawakan? Pwede na. So, yung mga ganito, yung may balhibo na, kahit nasa nest box siya, pwede siya hawakan. Ganun. Pero yung maliliit talaga, yung walang balhibo, yung between day old hanggang 5 days, wag na wag niyong hahawakan. Ito is pinanganak to ng Sige. wala ko eyeglass na. Okay. Yung date. Ito pala guys, yung indicator nila yung date galing sa panganganak. So, yung date bred, November 3. Dito sa baba. Sa baba. May 28. So, nanganak May 28. Nanganak siya May 28. June. 28. Sa date bred, May 28. Na breeding. Tapos breed by back. Yung code name ng back na nag-breed sa kanya. 14. B14. Tapos date na panganganak, June 28. June 28. Kids niya, number of kids is 4. Okay. So ito pala guys yung indicator. Ayan, indicator. Ayan. Yan ang pinaka-importante sa lahat kasi para yung record. Monitoring. Mas malalaman mo kung yung breeder mo is productive or non-productive. So, pag ganito, less than 5,
binibigyan namin ng another 2 chances. Kung next yung panganak, 4 pa rin. Pangatlo panganak niya, 4. Good for culling na siya. So may ano pala? Dapat di mapataas yung yung requirement. So culling na siya. Culling na. Ganun ba? Tapos yung selection naman ng breeder, pero yung meat niya is good pa rin. Yeah, wala problema. Okay. Yung culling naman natin dito, kasi may mga regular customer din ako na nag-order ng rabbit. Litson rabbit. So yan ang sinaserve ko. Yes, sir. So kung mag-litson ng rabbit, sir, ilang kilo yan? Mag-average yung meat yan ang between itong cal natin. Yan guys, ngayon ko lang nalaman nga, yung rabbit pala is pwede palang ilitson. So, let me know sir kung magpalitson kami, magkano yung order? Yung kuha natin sa per kilo, yung 1 kilo na litson, yung meat na is 800 ang litson na. Yung 1 kilo sir is equivalent to 1 piece? 1 piece. Okay. Tapos may malalaki tayo, yung in-order talaga yung tinatawag kong cal. So umabot ng 1.5. So nag-add na lang tayo. Actually sir, parang gusto ko ring magtikim ng litson ng rabbit. Kasi ever since, wala talaga akong nakain na rabbit. Kasi yung sabi nila, yung rabbit na meat is very special. Very special. Very ano ba itong ano bang mai-contribute sa atin sir, yung rabbit sa health natin? Health living. Kasi ang rabbit sa lahat ng meat, highest in protein, highest in protein, lowest in cholesterol, okay, chemical free. Depende na sa kwan, depende na sa rabbitry. Kasi kung dito lang masasabi kong chemical free, kasi hindi ako gumagamit ng any injectable or medisina para i-boost yung rabbit ko. Like for example, yung ginagawa ng poultry, yung mga broiler. Yung 28 days, umabot na ng 1 kilo. Dito hindi, natural. Kapag aalaga na natin ng rabbit, parang tayo nag-aalaga ng native na manok. Ganon. So, ganon kakwan. Hopefully sir, by next time, magbalik kami dito, order kami. No problem. Kasi ang scope ng seminar natin, lahat na. From the building, the choice, the place where you're going to build your building. Makuha na yung cost sir, total cost. Yeah. From building, yung mga materials. Kung anong gagamitin mong materials needed. Kung sa farm ka, kung anong available materials, like kahoy lang, may kahoy tayong kulungan. So ito, ginawa lang namin, mas maganda to. Kasi long lasting yung frame. Saka yung hangin din is lang, lusot-lusot lang yung hangin. So, presko para sa rabbit. Kasi ma-stress ang rabbit natin pag direct sunlight, saka walang hangin. So talagang open area. Open area. Tapos dapat may lilim. Limited yung mayroon lang makuha na silawan na araw, hindi direkta. Bawal ang direkta. So yan guys, marami tayong kalaman dito kay Sir Asnar. Ayan sir, sa ulit sir, please introduce yourself. You are watching Judici Extreme. Ayan. I am Kenneth Asnar, farmer. Anak ako ng present consular ngayon, #1 consular dito sa Gunoy, Dante Asnar. So, bali partnership namin to, family business namin. I am the one who's managing the farm. The knowledge about rabbit, I could say na medyo mataas-taas na. Pero I'm still learning. Every day I'm still learning kasi may mga bagong dapat natin malaman. Sa iba na nagtuturo ng pagra-rabbit, ituro natin yung tama. Kasi kawawa yung mag-uumpisa pa lang. Kung hindi natin maturo yung tama, wag na lang tayo magturo. Yun lang masasabi ko. Ayan, so thank you sir for letting us na i-cover yung rabbitry farm. So thank you sa opportunity na namimit kita ngayong araw. So thank you. Welcome.